Magandang araw na muli mga boss. Mag-change oil muna ako tapos magpapalit ako ng spark plug. Pag nag-change oil kayo mga boss at ganitong klase yung sasakyan nyo, gumamit lang kayo ng box wrench sa number 14. Luwagan nyo itong drain plug nya. Pag maluwag na yung mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas madali mo matanggal itong drain plug. Syempre naman dapat may nakaredy ka na pangsahod dito sa maruming langis. At pag kaunti niya lang yung tumutulo dito sa oil pan mo, ibalik mo muna yung drain plug niya. Kasi ang gagawin ko dyan mga boss, magpa-flashing ako. Siyempre dapat pag binalik mo yung drain plug, higpitan mo pa rin yan. Tapos babalik ako dito sa ibabaw ng makina, ilalagyan ko ng imbudo yan mga boss, tapos magsasalin ako dyan ng Rev X40. Siguro naman kabisado nyo na ako na kapag ako ang nag-change oil, gumagamit ako ng pang-flashing at Rev X40 yung ginagamit ko. Pure oil yan mga boss, nakatanggal yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Ibalik ko na itong engine cap tapos start ko itong makina. Tandaan nyo mga boss, pag napa-start nyo na itong makina, hindi nyo na kailangan pang i-revolusyon yan. Dapat naka-steady lang yung idle nya. At higit sa lahat, paandarin nyo lang siya dapat mga 5 minutes. After ng 5 minutes, pwede mo nang i-switch off itong makina. Tapos, babalik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Syempre naman, dapat dala mo na yung number 40 na box wrench mo para luwagan mo ulit itong drain plug. Kaya nga na sinabi ko mga boss, number 40 na box wrench ang gagamitin mo para maluwagan mo itong drain plug niya at matanggal. Ayan mga boss, dinidrain ko na itong langis. Para hindi naman masayang yung oras nyo mga boss habang nagpapatulo kayo ng langis. Dito ka naman mag-focus ngayon sa oil filter mo. Gamit ka ng oil filter wrench para matanggal mo itong lumang oil filter niya. Pakaliwa lang mga boss yung pagluwag niyan. Pag naluwagan mo na yan, kamayin mo na yan mga boss. Para sa pagtanggal mo ng oil filter, makontrol mo yung bagsak ng langis. O diba, tanggal na itong oil filter mo. Syempre naman mga boss, pag tinanggal mo itong oil filter, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo muna itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. Yan mga boss, diba? Punasan mo yan maigi mga boss. Tapos yung oil filter naman na bagong ilalagay mo, dapat yung o-ring nun, pinahiran mo ng kaunting langis para pag hinigpitan mo naman, hindi mapilipit itong o-ring niya na maging sanhi ng pagtagas ng langis. Sa paghigpit naman mga boss, kinamay ko na lang yan. Unang-una maliit lang naman itong oil filter. Tapos balik ako ngayon dito sa oil pan niya, pupunasan ko ng malinis na basahan yan at pag okay na, ibalik ko na itong drain plug. Pag naipakapit ko na yan dito sa thread niya, tsaka ko ngayon yan gagamitan ng box wrench na number 14. Siyempre naman mga boss, sa paghigpit yung tama lang, wag naman sobra-sobra sa higpit. Dahil pag nag-due date, mag-chase oil ka ulit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng drain plug niya dito sa oil pan, babalik ulit ako dyan dito sa ibabaw ng makina. Siyempre naman mga boss, may nakaredy si customer na 1 gallon na Blaze Racing. Ako ang nagre-recommend mga boss pag ako nag-change oil. Maliban na lang kung nakabili na yung customer ng langis niya. Sa 1 gallon mga boss, may matitirang kaunti dyan. Kaya susukatin ko muna yung mga boss, pupunasan ko itong dipstick niya. Tapos isusuksok ko ulit yan para malaman ko kung gaano nakarami yung langis niya. Kung nasa pangalawang tuldok na siya mga boss or nakapull na dito sa dipstick. At ito nga mga boss, kulang pa itong langis ko dito sa makina. Kaya ang gagawin ko dyan, ibabalik ko ulit itong dipstick niya. Tapos mag-add pa rin ako ng oil. Ang ginagawa ko kasi dyan mga boss, pag nakita kong nasa pull na dito sa dipstick o kaya nasa pangalawang tuldok na siya, tsaka ako ngayon titigilan yung pagsalin ng oil. Kaya nito mga boss, pinunasan ko ulit siya, tapos sinukso ko ulit yan at kung makikita nyo, nasa pangalawang tuldok na siya. Pag ganyan mga boss, syempre hindi ko nasasalinan na langis yan. Papaandarin ko muna itong makina. After ko mapaandar ng ilang minuto, tsaka ako ngayon isi-switch off siya ulit. After a minute ulit, magsusukat na ngayon ulit ako dito sa dipstick niya. Pag nagkulang yan, tsaka ulit ako magpapainal ng dagdag ng oil. Ganun ang diskarte. Pero switch off ko muna itong makina mga boss dahil nga sa magpapalit pa ako ng spark plug. Pag nagpalit naman kayo ng spark plug mga boss, meron dalawang number 10 yan na nut dito sa ibabaw ng engine cover nyo. At sa harapan naman sa may gilid, meron din dyan dalawang nut na luluwagan ka. Pero dito sa ibabaw mga boss, tatanggalin mo yung nut dyan. Alam nyo mga boss, kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo at ganitong klase, hindi naman mahirap yan. Kayang-kaya nyo i-DIY yan. Hindi pa kayo mapapagastos ng malaki. Unang-una, pag natanggal nyo itong engine cover niya, gagamit ka ulit dyan ng socket wrench na number 10 para yung ignition coil dito sa ibabaw, yung mga bolt niya na number 10, matanggal mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung 4 na bolt dito sa ignition coil, tinatanggal ko yan isa-isa. Bawat isang ignition coil kasi mga boss, may isang bolt yan. Kaya tatanggalin nyo yun isa-isa. Pag natanggal mo na yung
bawat bolt dito sa ignition coil. O pwede mo na ngayon iangan itong ignition coil isa-isa gaya ng ginagawa ko. Nakikita nyo naman yan mga boss, di ba? Napakadali lang. Pag natanggal mo na yung 4 na ignition coil na nakatusok dito sa spark plug o gumamit ka ngayon ng spark plug wrench, luwagan mo naman yan katulad ng ginagawa ko pa rin. O gagayahin mo lang naman yan mga boss eh. O. Pilitin yung matuto mga boss magpalit lang ng spark plug kasi basic lang naman yan. At pag naluwagan mo na yung 4 na spark plug, tanggalin mo itong isang ignition coil. Hugutin mo lang yung socket wire niyan. O di ba pag nahugot mo na yan mga boss, pwede mo na ngayon ipangtanggal lang spark plug itong ignition coil mo. Nakita nyo naman, di ba? Itinusok ko itong ignition coil. Nabunot ko na itong spark plug. Kasi nga, itong dulo ng ignition coil na parang rubber, silicone boot ang tawag dyan mga boss, na kapag itinusok mo yan sa spark plug mo, kakapit siya. Kaya kadalasan sa video ko, yan ang makikita nyong ginagamit kong pantanggal ng spark plug. At dahil nga sa natanggal ko na itong 4 na lumang spark plug, ito na ngayon yung bago mga boss. Sa paglagay ng bagong spark plug mga boss, huwag nyo siyang ibabagsak ha. Pwede kasing magbago yung gap ng spark plug at magkaroon siya ng palya. Ang diskarte sa paglagay niyan, idikit nyo itong spark plug. Tapos gamit yung daliri nyo, dahan-dahan yung ipa-slide pababa yung spark plug. At pag nailagay mo na itong 4 na spark plug, gamit ka ng spark plug wrench mo, kamayin mo muna yan sa paghigpit. Pag masikip na siyang ipihit, tsaka mo ngayon siya gamitan ng ratchet mo para maipanel mo na yung higpit sa bawat spark plug. Siya nga pala mga boss, hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit pag naglagay kayo ng spark plug. Dapat yung tama lang. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng mga spark plug, pwede mo na ngayon ilagay itong 4 na ignition coil. Siyempre naman yung binunot mong ignition coil kanina, wag mong kalimutang ibalik yung socket wire niyan. Tapos siguraduhin mong maayos yung pagkakalapat mo ng bawat ignition coil. Na kung sa palagay mo okay na yung pagkakalapat niya, pwede mo na ngayon ilagay yung bawat bolt nitong ignition coil mo. Siguraduhin mo lang na naipakapit mo ng maayos yan sa bawat thread niya. Tsaka mo ngayon ipanel na yung higpit gamit itong socket wrench na number 10. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa bawat bolt dito sa ignition coil, i-check mong maigi yung mga socket wire dito sa ignition coil. Pag okay na yan mga boss, pwede mo nang ibalik itong engine cover mo. Paglapat na yan, ilagay mo na yung 2 nut dito sa ibabaw. Gamit ka dyan ng socket wrench na number 10, higpitan mo yan ng maayos. Ganon din yung 2 nut dito sa harapan mga boss. Ayan yung hinihigpitan ko. At pag okay na, pwede mo nang i-start itong makina. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Ganun lang ang pagkabit ng spark plug. Napakadali lang naman, wala naman masyadong big deal. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, sasamahan nyo lagi ng pag-iingat pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Bye bye!